Ako si Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Phones. Sa ulo ng mga balita, ASF outbreak idineklara sa Batangas, bakuna inaasahan pa sa buwan ng Setyembre. Sitwasyon ng mga Pinoy binabantayan dahil sa lumalalang sigalot sa Israel, Lebanon at Iran. PCG at pribadong sektor nagbigay tulong sa mga mangingisdang apektado ng oil spill sa Bataan at Cavite. PBBM, suportado pa rin ang PUVMP sa kabila ng petisyon na pagsuspinde ng mga senador. Court of Appeals nag-issue ng freeze order laban sa mga ari-arian ni Apollo Kibuloy. Olympic gold medalist Carlos Yulo nakamit ang ikalawang medalya ng Pilipinas sa 2024 Paris Olympics. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Sa unang balita ngayong linggo, ilang lugar sa Batangas apektado ng African Swine Fever o ASF outbreak kung saan dalawang munisipalidad na ang idineklarang state of calamity. Kabilang narito ang munisipalidad ng Lobo at Calatagan, Batangas. Itinuturing na dahilan ng paglaganap nito ang kamakailang pag-ulan na nagdudulot ng baha na siyang nagpapakalat ng ASF sa mga babuyan. Sasailalim sa mass testing ang mga baboy sa Batangas habang hinihintay pa ang inaasahang pagdating ng hindi bababa sa 10,000 paunang bakuna kontra ASF sa susunod na buwan. Samantala, muling pinaalalahanan ng Philippine Ports Authority o PPA ang mga pasahero na huwag tangkilikin ang mga fixer sa pantalan dahil isa itong modus. Kaya't paalala nito sumunod sa tamang proseso ng transaksyon at huwag magpalinlang sa mga nanghihingi ng karagdagang bayad para sa umano'y mabilis na proseso. Pinaalalahanan din ito ang publiko na ipagbigay alam kaagad sa mga kawani ng PPA at Port Police sakaling mayroong matuklasan na ganitong insidente. Matapos magugnay ang MMDA at electric company na Meralco, nagsagawa ang dalawang partido ng isang clean-up operation sa Intramuros para tanggalin at ayusin ang mga sala-salabat na mga kable o spaghetti wire kung tawagin. Narito si Princess Castro para sa balita. Sanipuwersa ang isinagawa ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, Manila Electric Company o Meralco, kasama ng Intramuros Administration ang pagtatanggal at pagsasaayos sa mga sala-salabat na mga kable sa Intramuros, Manila. Ito ay upang maalis at malinis ang eyesore sa lugar na maaari ring magresulta sa mga aksidente sa mga mamamayan. Sa ilalim ng MMDA Resolution number 24-16 Series of 2024 na inaprobahan nitong Hulyo ng mga alkalde sa Metro Manila, layon ng mga kinauukulan na kontrolin at subaybayan ng pagtatayo, pag-install at pagpapanatili ng kaligtasan ng publiko sa pamamagitan ng pag-aalis ng mga potensyal na panganib na dulot ng mga nakabitin na kable. Ayon kay MMDA Chair Romando Don Artes, ang operasyong ito ay isang preventive measure. Ito ay para maiwasan ang malubha at seryosong banta sa publiko at sa mga motorista dulot ng mga kable at overloaded na poste. Bago ang naging operasyon ay nabisuhan ni Artes ang Meralco na ipahatid sa iba't ibang telecommunications company at internet service providers na tanggalin na ang mga hindi otorisadong kable. Samantala, ang pagbabalik sa ganda at sigla ng Intramuros gaya ng mga operasyong ito ay sa ilalim ng proyektong Clintramuros. Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network.
Nakaantabay naman ang Pilipinas sa kalagayan ng mga Pilipino dahil sa lumalalang sigalot sa Israel, Lebanon at Iran matapos ang pagkitil sa buhay ni Hamas Chief Ismail Haniyeh sa Iran kamakailan. Kaugnay ito ng pag-akusa ng Tehran at ng Hamas sa Israel na nagsagawa ng pagpaslang kamakailan, kung saan nananatiling tikom ang Israel na kumpirmahin o itanggi man lang ang pagkakasangkot nito. Nagbabala naman ang gobyerno ng Iran ukol sa paghihiganti na posibleng magmitsa sa mas malaking digmaan sa mga bansa. Bagamat ligtas pa ngayon ang sitwasyon ng mga Pinoy, nauna nang hinihimok ng ating bansa ang mga Pinoy na lumikas na tulad ng mga bansang South Korea, Italy, United Kingdom at United States na nagpapauwi na ng kanilang mga kababayan upang makaiwas sa potensyal na kaguluhan sa Israel, Lebanon at Iran. Upang suportahan ang mga mangingisdang naapektuhan dahil sa kamakailang oil spill sa Limay, Bataan at Tanza, Cavite, ay nagbigay donasyon ng Tanging Yaman Foundation sa Coast Guard Civil Relations Service o CGCRS sa Quezon City. Ayon sa CGCRS, ang mga insidente ng oil spill sa Limay at Tanza ay lubhang nakaapekto sa kabuhayan ng mga lokal na mangingisda na sa kasalukuyan ay humaharap sa mga problema sa kapaligiran at ekonomiya. Layo ng inisyatibang ito na maghatid ng pagkain sa mga apektadong komunidad upang mapagaan ang kanilang mga agarang pangangailangan kasabay ng pagbibigay ng seguridad habang nagsisimulang makarecover ang mga mangingisda. Sa ibang balita, hindi na makakaboto sa susunod na halalan ang higit 5.2 milyong botante sa bansa matapos alisin at i-deactivate ng Commission on Elections o COMELEC ang kanilang pagiging botante. Kabilang sa mga dahilan ng pag-deactivate ay ang hindi pagboto sa dalawang magkasunod na nakaraang halalan, loss of citizenship, pagbubukod batay sa utos ng korte at kawalan ng kakayahan na maideklara ng isang karampatang otoridad. Bukod sa deactivation, tinanggal din ng COMELEC ang 487,721 na Pinoy sa opisyal na listahan ng mga botante dahil sa naitalang pagkasawi, paglipat ng lokasyon, double registration o aplikasyon para sa overseas absentee voting. Samantala, hindi pa umuusad ang apela na mapauwi ang mga Pilipinong marino ng MV Galaxy Leader sa kabila ng pagkakasakit ng ilang Pinoy bilang bihag ng mga rebeldeng Houthi. 9 na buwan na umano ang nakakalipas matapos silang madakip at mapasakamay ng mga Houthi. Nauna nang iniulat na nagpapakita ng sintomas ng malaria ang ilan sa mga marinong Pinoy na bihag na ngayon nakarecover na at ibinalik sa barko. Ayon kay Department of Foreign Affairs Undersecretary Eduardo Jose de Vega, iginigiit ng mga Houthi na mapauwi ang mga marino at sinabing papalayain lamang ang mga marino kung tatapusin ng mga Israeli ang kanilang labanan sa Gaza. Susunod sa News Force. AFP nilinaw na walang banta sa seguridad ni Vice President Sara. Speaker Martin Romualdez siniguradong mananagot ang mga personalidad na sangkot sa Pogo. Taas singil sa NLEX toll, hindi sinang-ayunan ng mga senador. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Tuloy
pa rin ang plano ng pamahalaan na PUV Modernization Program sa kabila ng inihaing petisyon na suspendihin ito. Dagdag pa rito, suportado pa rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang programang ito ng LTFRB. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Patuloy pa rin ang pagsuporta ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP. Ito ay sa kabila ng petisyon ng ilang mga senador na suspindihin muna ito. Ito ang kinumpirma ni LTFRB Chairperson Chofie Luguadis III. Pagtitiyak niya, suportado ng Pangulo ang PUVMP hanggang sa final stages nito. Kaya naman magpapatuloy lamang umano ang implementasyon ng programang ito. Mula ito sa kanyang pahayag sa isang programa na inorganisa ng mga PUV driver na nagsagawa ng Unity Walk na siyang nakapag-consolidate na sa pamahalaan. Layon umano nitong tutulan ang petisyon ng mga senador at suportahan ang PUVMP. Matatanda ang 22 senador ang lumagda sa petisyon na suspendihin muna ang programang ito. Ito ay dahil mayroon umanong mga problema at pagkukulang na hindi pa rin naisasaayos ng Department of Transportation o DOTR. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Nilinaw naman ng Armed Forces of the Philippines na walang banta sa seguridad ni Vice President Sara Duterte. Ito ay kaugnay ng pagbabawas ng security personnel ng bise. Para sa detalye, narito muli si Francis Riodique. Wala umanong nakikitang banta sa seguridad ni Vice President Sara Duterte. Ito ang nilinaw ng Armed Forces of the Philippines na ayon umano sa kanilang assessment. Ito ay kaugnay pa rin ng pagbabawas ng Philippine National Police o PNP ng security personnel ni VP Sara. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margarit Padilla, mayroon pang natirang 400 na mga AFP security personnel para kay VP Sara. Paglilinaw ni Padilla, magmula ng sumailalim sa Presidential Security Command, ang Vice Presidential Security and Protection Group ay ang Security Task Action Group Commanders na ang nagtatakda ng deployment ng mga personnel. Depende umano ang deployment ng mga personnel base sa mga engagement ng Vice Presidente na mangyaring kailangan ng close-in security o di kaya naman ay area security. Kaya sentimiento ng AFP, sapat ang seguridad na ipinagkakaloob kay VP Sara sa kabila ng pagbabawas ng security personnel ng PNP. Matatandang itinuring ni VP Sara ang pag-relieve ng 75 security personnel sa kanyang poder na political harassment. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Siguraduhin ang mga operator ng POGO at mga sangkot dito. Yan lamang ang naging pahayag ni Speaker Martin Romualdez sa kamakailang naganap na inspeksyon ng mga POGO hub sa Bamban, Tarlac at Pampanga. Para sa balita, tutukan ng ulat ni Jade Buhoy. Sinigurado ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na mananagot ang mga taong sangkot sa operasyon ng POGO hubs at papatawan ng karampatang parusa. Ito ay matapos inspeksyonin ng mga opisyal sa Kongreso ang 10 hektaryang POGO hub na mayroong 46 na gusali na siyang niraid kamakailan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC. Dagdag pa rito, kasama rin sa ininspeksyon ay ang POGO hub sa Bambam Tarlac ng Zun Yuan Technology Incorporated, maging ang warehouse ng Empire 999 Realty Corporation sa Pampanga. Binigyan din ni Romualdez ang kaugnayan ng paglaganap ng industriya ng POGO at iligal na gawain sa Administrasyong Duterte. Aniya, kinakailangang siyasatin pa ang mga POGO hub, maging ang mga sangkot rito at nadawit na mga empleyado. Pinaalala din ni Romualdez na mayroong nakalaang tulong para sa mga displaced workers upang maiwasan ang paglaganap ng POGO. Paglilinaw niya, ang desisyong ipagbawal ang POGO ay bunsod ng mga operasyong iligal gaya ng scam farms, love scams, human trafficking, prostitution, maging ang illegal pornography.
Bahagi nito kasalukuyang nakikipag-ugnayan ang Kongreso sa mga komite at iba't ibang ahensya upang resolbahan ang isyung nauugnay sa POGO maging ang kinakaharap ng mga empleyado nito. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Itinanggi naman ng Scotiabank at Cayman National Bank na mayroong offshore accounts sa kanila ang akusadong si Commission on Elections o COMELEC Chairman George Garcia. Ito ay matapos ang pagdawit ni Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta sa pangalan ni COMELEC Chair Garcia na mayroong offshore account. Nauna nang itinanggi ni Garcia na mayroon siyang offshore account at sinabing hindi pa siya nakakarating sa Cayman Islands na matatagpuan sa Caribbean. Tugon naman ng mga bangkong nadawit sa alegasyon, sinabi nito kay Garcia na upang makapagbukas ng account ang isang dayuhan, dapat umanong personal na pumunta kung saan nila balak magbukas ng account. Isa pang maugong na balita, nag-issue ang Court of Appeals ng freeze order para sa mga bank accounts at ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ, pati na rin ang founder nito na si Apollo Kibuloy. Ito ay matapos na aprubahan ang petisyon ng Anti-Money Laundering Council kaugnay ng pagkakasangkot ni Kibuloy sa qualified human trafficking, child abuse, money laundering at iba pa. Sakop ng freeze order na ito ang 10 bank accounts ni Kibuloy, kanyang 7 motor vehicle at isang aircraft. Kasama rin ang 47 bank accounts, 16 na real properties at 16 na motor vehicles ng KOGC. Sa inaambahang pagtataas ng singil sa toll fee sa North Luzon Expressway o NLEX ay hindi ito sinang-ayuna ng ilang mga senador kung saan iginiit ng mga ito na dapat iprioridad muna ang maayos na serbisyo sa publiko. Yan ang balitang hatid ni Danizel Lopez. Ngayong Agosto ay nakaambang magtaas muli ng singil sa toll fee ang North Luzon Expressway o NLEX para sa ikalawang tranche nito kung saan tinutulan nito ng ilang mga senador dahil sa hindi maayos na serbisyong handog para sa publiko. Ayon kay Senador Raffy Tulfo, hindi ito sang-ayon dahil sa hindi maayos na serbisyo nito sa expressway kung saan nananatiling ganoon pa rin ang issue sa RFID reader na hindi mabasa-basa na siyang nagdudulot ng malubhang traffic. Binigyang diin naman ni Senador Win Gatchalian na ang pag-aproba ng Toll Regulatory Board o TRB sa taas singil sa NLEX toll fee ay dapat na nakadepende sa maayos na serbisyo ng mga toll operator. Depensa naman ng TRB, mayroong kontrata na nagsasabing posible ang dagdag singil sa toll kada 2 taon kaya't inaprubahan nila ito. Nananatili pa rin namang ganoon ang pahayag ng TRB na tinutugunan umano nito ang mga issue sa expressway. Danizel Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Malugod na pagbati. Yan ang ipinaabot ni Malaysian Ambassador to the Philippines, His Excellency Dato Abdul Malik Melvin Castellino sa lahat ng mga Pilipinong atleta at mamamayan sa bansa sa makasaysayang partisipasyon ng mga atletang Pinoy sa Olympics. Ang detalye tunghayan sa ulat ni Princess Castro. Bunsod ng magkasunod na kampyonato ng 2-time gold medalist at Malate-born gymnast na si Carlos Yulo sa Paris Summer Olympics 2024 ay kabi-kabilaan din ng pagbuhos ng suporta mula sa iba't ibang kumpanya, organisasyon at ahensya. Kasabay nito ay ang malugod na pagbati ng Ambassador ng Malaysia sa Pilipinas na si His Excellency Dato Abdul Malik Melvin Castellino sa lahat ng Filipino Olympian, mamamayang Pilipino at mga bansa sa Asia sa makasaysayang pagkapanalong ito ni Yulo.
Anya, ang pagkapanalo ng Olympian gymnast ay hindi lamang tagumpay na may pagmamalaki ng Pilipinas, kundi pati na rin ng mga bansa sa Asya. Sapagkat paliwanag niya, ang karangalang ipinamalas ng mga atleta sa Olympics ay isang motibasyon sa mga atleta sa Asya, partikular na ang mga nasa grassroots level. Pagbabahagi niya na sa pamamagitan nito magkakaroon ng determinasyon at pangarap ang mga atleta na balang araw ay may bandera rin nila ang watawat ng kani-kanilang bansa sa prestihiyosong sports event gaya ng Olympics. Diin pang pahayag ni Ambassador Castellino. And secondly, I think his achievement will be able to bring about a greater resurgence of the love for gymnastics and of course encourage more youths to become like Carlos Yulo. He will be a model for them to follow. Samantala, ang pag-ukit ng pangalan ng mga Paris-bound athlete ay isang hakbang upang may angatang larangan ng palakasan sa bansa. Isang patunay rito na bukod sa basketball ay unti-unting nakikilala ang iba pang laro gaya ng pole vaulting, weightlifting at gymnastics. Kaugnay nito ay pinatunayan ng mga atleta gaya ni Yulo, Olympian weightlifter Heidelin Diaz at Filipino boxers Ira Villegas, Hergy Baquiadan at Nesty Petesio na hindi nasusukat sa kasarian ng disiplinang dapat natutukan sa larangang ito. Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network. Makasaysayang naitala ni two-time Olympic gold medalist at gymnast Carlos Yulo ang kanyang pagkapanalo sa men's vault at floor exercise category ng artistic gymnastics sa 2024 Paris Summer Olympics. Ang historic win, alamin muli kay Princess Castro. Isang makasaysayang kaganapan na naman para sa Pilipinas ang inihandog ng isa sa mga pride athletes ng bansa matapos makamit ng Olympic gold medalist at gymnast pride ng Pilipinas na si Carlos Yulo ang ikalawang gintong medalya para sa Summer Olympics 2024. Ang 24-year-old Malate-born ay nakamit ang unang ginto ng Pilipinas sa edisyong ito ng Olympics sa floor exercise category ng artistic gymnastics kung saan naitala niya ang 15 points sa kartada. Samantala, 15.116 points naman ang naitala ni Yulo sa kanyang podium finish sa vault exercises ng kompetisyon. Hindi mapigilang lumuha ng Olympian gymnast nang una nitong makamit ang gintong medalya sa floor exercise. Kasabay nito ay buong pagmamalaking tumindig si Yulo kasama ang Philippine team supporters mula sa bleachers matapos ang makatindig balahibong pagtugtog ng pambansang awit ng Pilipinas. Bunsod ng makasaysayang pagkapanalong ito, naghihintay kay Yulo ang dobleng papremyong nagkakahalaga ng 20 milyong piso mula sa Philippine Sports Commission. Ito ay sa ilalim ng saligang batas 10699 o ang National Athletes and Coaches Benefits and Incentives Act kung saan iginagawad ang 10 milyong piso sa mga atletang nagkamit ng Olympic gold medal. Samantala, ilan sa mga pribadong kumpanya ng pagkain, furniture, engineering at medical ang naghandog ng gantimpala para sa Golden Boy ng Pilipinas. Partikular na rito ang offer na lifetime access mula sa iba't ibang restaurant chains sa bansa. Sa kabuuan, mayroon ng 3 gintong medalya mula sa Olympics ang Pilipinas. Ang isa ay nakamit ni Olympian weightlifter Heidelin Diaz sa 2020 Tokyo Olympics at ang dalawa ay mula kay Yulo ngayong edisyon ng Olympics. Bukod kay Yulo ay inaasahan din ang medalya mula kina Filipino boxers Ira Villegas at Nesty Petesio, gayon din kay pole vault king at world number 2 Ernest John Obiena.
Ang final campaign ng Tondo Pride Voter Aya arangkada bukas, ganap na 1:00 ng umaga oras sa Pilipinas. Habang 4:18 ng umaga naman ng Miyerkules ang semifinals ni Villegas. At Huwebes ng 3:46 naman ng umaga ang semifinals campaign ni Petesio. Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, ASF outbreak idineklara sa Batangas. Bakuna inaasahan pa sa buwan ng Setyembre. Sitwasyon ng mga Pinoy binabantayan dahil sa lumalalang sigalot sa Israel, Lebanon at Iran. PCG at pribadong sektor nagbigay tulong sa mga mangingisdang apektado ng oil spill sa Bataan at Cavite. PBBM, suportado pa rin ang PUVMP sa kabila ng petisyon na pagsuspinde ng mga senador. Court of Appeals, nag-issue ng freeze order laban sa mga ari-arian ni Apollo Kibuloy. Olympic gold medalist Carlos Yulo nakamit ang ikalawang medalya ng Pilipinas sa 2024 Paris Olympics. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at update sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.